Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ashraf Alimoda at shoutout kay Ronaldo Gutierrez. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Napagdesisyonan na ang kinalabasan. Sa tingin ko makakatapos tayo ng maaga. Sa bid curtain, kumalat sa buong bulwagan ang boses ng babaeng nakaberde. Ito ay orihinal na tinig ng yelo at maaliwalas na ulap. Sa oras na ito ay may halong pagsabog ng nakatagong saya, may komento ka ba? Ngayon pa lang, dapat ay isang grupo ng mga tao ang lumalaban dito, at malamang na may sisiga pa. Ngunit sa oras na ito, tahimik ang buong venue, at walang nang-ahas na umutot. Bagaman, maraming tao ang hindi nasisiyahang tumingin sa Aaron dahil sa bahagyang masayang tono ng babaeng naka-green. Ngunit kahit si Ji Yuan, isang nangungunang figure sa lahat ng larangan, ay tapat na nakabitin ngayon sa ilalim ng kamao ng Aaron. Sino ang nang-ahas na gumalaw ng isang sentimos? Kung gaano ka-arrogant ang mga taong ito noong nakaraan, at kung gaano sila napayuhan ngayon, dahil ang lahat ay walang opinyon, wala akong opinyon. Halika dito. Pagkababa ng boses ay marahang pumalakpak siya. Sa pagkakataong iyon, dahan-daang lumabas ang 8 na lalaki at 4 na babae na nakagaganda ang damit na may dalang tray na natatakpan ng pulang tela at may ngiti sa kanilang mga mukha. Pumila ang 8 tao at tumayo sa harap ng bid curtain. Ang 2 waitress na nagbuhos ng alak ay naglakad na lang at isa-isang itinaas ang pulang tela sa mga kamay ng 8 tao napakaliwanag. Mula kaliwa hanggang kanan, halos lahat ng uri ng kumikinang na kayamanan ay inilalagay sa bawat plato ng mga blood red diamond na katulad ng ulo ng unggoy, bihirang itim na yelo na nagniningning na may berdeng ilaw, at lahat ng uri ng magagandang bagay na hindi mapangalanan. Hindi siya kilala ni Aaron, isa rin siyang local tyrant, na nakapasok sa auction house base sa kanyang karanasan lamang. Mahuhusgahan niya na ang bawat isa sa 8 bagay na ito ay napakahalaga. Kung gusto niyang magkasabay, pwede siyang yumaman. Child, please, ngumiti ang 2 waitress kay Aaron, at saka tumabi. Ang kahulugan ay maliwanag. Bahagyang sumimangot si Aaron, para sa akin. Tumango ang 2 waitress at nakangiting sinabi, ito ang premyo para sa pinuno ng tula at alak, ngunit ito rin, mayaman ako, mayaman ako. Bago natapos ang sasabihin ng 2 waitress, tumakbo ang panggalan sa tuktok ng umut-o. Pagtingin sa 8 plato ng mga kayamanan, ang mga mata ng mga kalakal ay sumili ang asensya ng mga tagahanga ng kayamanan. Bagamat alam niyang napakayaman ng Aaron, siya hindi alam kung gaano kayaman ang Aaron. Magsuot ng dilaw na buhangin na halimaw. Nang makitang ang mga kalakal ay tumakbo sa mga katulong at hindi maibaba ang ginto, pilak at alahas sa palanggana, mabilis siyang pinigilan ni Aaron. Bahagyang yumoko si Aaron at bumulong sa likuran ng bid curtain. Ang tinatawag na reactive power ay hindi ginagantimpalaan. Hindi ko kailangan ang mga bagay na ito. Kung tungkol sa pinuno ng tula at alak, wala akong intensyon. Umiling si Aaron, siya ay hindi kailanman lumahok sa literary fight, at ang martial fight ay napipilitang maging walang magawa. Wala siyang interes sa kung ano ang pinuno ng tula at alak, sinadya man o hindi, palagi kang nananalo sa laro. Sa kasong iyon, ayon sa mga regulasyon, ang mga bagay na ito ay sa iyo. Ang tunog sa bid curtain ay malambot, hindi ko kailangan ang mga bagay na ito. Umiling si Aaron. How can you collect valuables at will? Hindi mo naman kailangan, pero baka kailangan ng little girl, so please take it. Oh, sabi ko Hansan. Panggalan, tanga ka ba? Umakyat ng ilang hakbang si Panggalan. Then he looked at Aaron depressed and said, may libre. Why not? Libre. Hindi pinansin ni Aaron ang taong ito. Sa halip, sumimangot siya at naghihinala na sinabi, girl, what do you mean?
I don't need it. You might need it. Aaron sounded strange. Parang, may sasabihin siya. Nako, sabi ko kay Siyang ba, hindi, sir, huwag kang magkunwaring nalilito. Nasa iyo ang lahat ng mga sunflower ng tula at alak. Hindi mo ba alam kung bakit? May isang nanlulumo na nagsabi. Si Aaron ay tumingin sa paligid at hindi naintindihan. Hindi ko talaga alam. Isang Hansan Yileng. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Anong kalokohan ito? Well, paano ito may kinalaman sa dot? Maganda ang pamilyang So. Nagdarao sila ng poetry and wine party. Kung mananalo sila sa unang premyo, makukuha nila ang kanilang kagandahan at makuha ang mga bihirang kayamanan na ibinigay ng pamilya So. Mula noon, ang kagandahan at pera ay nasa kamay at umalis hanggang sa rurok ng buhay. Ang isang grupo ng mga tao ay bumantong hininga ng walang magawa, at ang kanilang mga salita ay palaging maasim. Pagkatapos ng lahat, ito ang pangarap sa puso ng lahat, ngunit ang pangarap na ito ay dinurog ng Aaron. Aaron na tao ang hanggal. Mabilis silang yumuko at nagmamadaling sinabi, Miss, baka hindi pagkakaintindihan. Hindi pagkakaunawaan. Sa bid curtain, nalilito ang boses ng babaeng naka-green, pero galit din. Oo, hindi ko talaga kilala ang pinuno ng tula at alak mo. Akala ko pupunta ka sa norte, kaya sumakay na lang ako. But who knows what happened tonight? Anyway, it's not my intention. Aaron explained. Natahimik sandali ang babaeng naka-green at bahagyang nagsabi, Young Master, bagamat ako ang katulong ng pamilya Su, mahal ko na si Miss Su mula pa noong bata ako, at tinawag akong pamilyang Su na Yaimei dahil sa ang aking namumukod tanging hitsura. Aaron bowed his head apologetically, I'm sorry, girl. Sa totoo lang, interesado na ako sa isang tao. Pagkatapos ng bid curtain, tahimik at walang gumagalaw. Gayunpaman, sa pagitan ng puwang ng bid curtain, malabong nakita ni Aaron na bahagyang nanginginig ang maselang katawan ng babaeng nakaberde, halatang nahuhulog sa kalungkutan. Hindi siya nagsalita, ngunit nagliyab ang mga young masters sa ilalim ng entablado. Shit, anong pinagsasasabi niya? Mali ba ang narinig ko? Panipi, baliw ba siya? Ang ganda ng pamilya So. Ito ang pinakamagandang dilag sa lugar namin. Ilang tao na ang sira ang ulo at gustong mapalapit dito. He's good. Tumanggi ba siya? Panipi, may gusto ka ba sa mga lalaki? GMA, uminom ba ako ng pekeng alak, o parang kakaiba ang langit ngayong gabi at may kakaibang nangyari? Walang magawa si Pangolin, evil fate, evil fate. Sa mundong ito, ang dating inosente ay hindi patas. Ang lumang marka ni Xiao Xiao ay hindi pantay, kaya kailangan nating magdagdag ng isa pang nasugatang anak na babae dito. Sayang, sayang naman. Ang mga nauuhaw ay mamamatay, ngunit ang mga binabaha ay malulunod. Pagkasabi niyon ay napatingin ang mga paninda sa mga bata, at saglit na may simpatiya sa kanilang mga mata. Ako ay isang nahulog na tao sa dulo ng mundo. Tumahimik ka. Tinitigan ni Aaron ang Pangolin na walang imak, kailan ito? Hindi pa ba sapat ang gulo? Maaari pa akong magtanong sa iyo, Young Master, sino ang tamang tao? Sa bid curtain, sa oras na ito, dahan-daang ibinuka ng babaeng nakaberde ang kanyang bibig. At least, kahit matalo ako, nakumbinsi ako at alam kung sino ang nawala sa akin. Nag-alinlangan si Aaron. Sa bagay, hindi naman niya kilala ang mga taong ito. Hindi niya alam kung tatanggalin niya ang pangalan ni Ivory ng mag-isa. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, nagpasya si Aaron na sabihin na ang mga taong mahal niya ay natural na walang dapat iwasan. Ngunit nang si Aaron ay magsasalita na, ang babae sa green ang nanguna sa pagbukas ng pearl curtain. Bakit hindi mo hayaang manghula ang maliit na babae? Dapat siya ay marangal at maganda, hindi ba? Tumanggo si Aaron. At napakabanayad, maalam at magalang. Hindi ito itinanggi ni Han Sanchen. Sa puso ni Aaron, si Ivory ang kanyang perpektong diyosa. Kahit na mayroon siyang mga pagkukulang, ang mga pagkukulang at mga kalamangan na ito ay ang pinaka-perpektong Ivory. Ang pinakamahalagang bagay ay siya ay napakatalino at may pambihirang ugali. Tumanggo pa si Aaron. Handang matalo ang munting babae. Pero ano? Bahagyang sumimangot si Aaron. Pero alam mo ba kung ano ang gusto niya? Tanong niya. Nag-alinlangan si Aaron.
Gusto niyang magbigay ng mapagpasyang sagot. Siyempre, ngunit ang liham ni Ivory sa kanyang sarili ay naging sanhi ng pananakit ni Aaron sa kanyang lalamunan. Ito, nag-alinlangan si Aaron at tumango. Anyway, I believe we can stay together until death. Anak, naitanong na ang maliit na babae. With that, she sighed, lahat, malalim na ang gabi, tara na. Dalhin mo ang mga bisita sa guest room para magpahinga. Panipi, kahit na maraming tao ang nag-aatubili na sumuko, nagsalita na sila sa entablado. Isa-isa silang nag-aatubili na lumabas ng bulwagan. Ibinaba din ni Aaron ang halos nawawalang anak na Yuan at naglakad palabas ng bulwagan sa ilalim ng pamumuno ng ilang katulong. Hindi, nagtagal, nalaman ng Aaron na ang lugar na pupuntahan ay hindi ang guest room, ngunit storytelling channel sa YouTube. Ngunit sa lahat ng paraan sa loob at paligid. Kumunot ang noo ni Aaron at sinabing, guys, saan mo kami dadalhin? Ang mga bata na kasama nilang lumabas ay dinala na sa kanilang mga guest room ilang minuto ang nakalipas. Maging ang mga pangolin ay may sariling mga guest room. Ngunit nang sila na ang maiwang mag-isa, inikot ng gang ang kanilang mga sarili sa huling silid ng panauhin at naglakad papasok. Hindi ba niya dapat tanggihan ang Sujiyayame na iyon? Parang walang magawa ang babae pero sa totoo lang, may sama ng loob. Kaya, ngayon siya ay handa na upang ilipatin. Pero kung iisipin mo, parang malabo. Una, kahit hindi ko pa nakikita ang babae, mahuhusgahan sa boses niya na hindi siya ganoong klase ng masamang tao. Pangalawa, lahat ng naruroon ay nakakita ng kanyang sariling kakayahan. Hindi ito makatuwiran. May darating pa bang manggulo sa kanya sa ganitong oras, huwag kang mag-alala young master. Malapit na. Malumanay na tumalikod ang nangungunang lingkod at sumaludo, at pagkatapos ay gumawa ng senadorias ng pagtatanong. Si Aaron ay laminggalinga sa paligid, ngunit walang kakaiba. Habang dahan-dahan siyang naglakad papasok sa loob ng ilang minuto, may kakaibang amoy ng bulaklak ang dumampi sa kanyang ilong. Gayunpaman, sa magkabilang panig ng pasilyo, bagaman mayroong mga halaman bilang linang, karamihan sa mga ito ay mga berdeng halaman at damo, hindi banggitin ang halimuyak ng mga bulaklak, kahit na walang mga bulaklak mga hakbang, lumakas ang halimuyak, at may bahagyang liwanag sa harap na tila nasa harapan namin ang dulo ng koridor. Child, please, naghiwa-hiwalay ang ilang katulong, at hiniling sa Aaron na magpatuloy sa isang kaakit-akit na poster, ngunit ang Aaron ay gumawa lamang ng ilang hakbang pasulong. Ang mga tagapaglingkod na ito ay mabilis na umatras mula sa orihinal na kalsada, iniwan ang Aaron na nakatayo doon ng walang kabuluhan. What the hell? May kakaibang naisip si Aaron, ngunit sa sandaling dumating siya ay naging komportable. Dahan-dahan siyang umangat ng ilang hakbang at mabilis na naglakad patungo sa dulo ng koridor. Nang dumaan ang mga tao sa butas sa koridor, natigilan si Aaron sa lugar. Ito ay isang berdeng mundo, na may maliwanag na buwan na nakabitin sa taas at ang liwanag ng buwan ay bahagyang nakakalat. Sa ilalim ng buwan, dahan-daang sumayaw ang isang babaeng naka-green. Lahat ng uri ng magagandang paro-paro ay nagtipon sa paligid niya, o nahulog sa kanyang mga kamay, o dahan-daang pinindot ang kanyang balikat, o sumayaw sa kanya. Sa kanyang makulay na figure at napakarilag na mukha, isa siyang diwata sa mga bulaklak, na maganda. Kahit si Aaron, na nakikita ang magagandang babae na parang kumakain, ay hindi maiwasang maakit sa kanyang kagandahan, at ang buong tao ay hindi maiwasang mataranta. Sayaw, dahan-dahan. Ngunit ang mga makukulay na paro-paro na iyon, na ayaw lumipad, ay bumagsak sa kanyang balikat, nagpakpak ng kanilang mga pakpak at nasiyahan sa liwanag ng buwan. Sa oras na ito, biglang natagpuan ng Aaron na ang amoy ng mga bulaklak ay hindi nagmula sa mga bulaklak, ngunit mula sa babae. Napakabango. Inggit talaga ako sa mga ordinaryong tao, child. Nang makita niya si Han Sanlei, bahagyang yumuko siya at sumaludo, akala ko gusto mong maghayganti sa akin. Ngumiti si Aaron, kahit na hindi pa niya nakita kung ano ang hitsura niya sa Pearl Curtain, naalala ni Aaron ang kanyang boses at natural na nakilala siya bilang ang babaeng naka-green sa likod ng Pearl Curtain. Nagustuhan mo ba ang mga espada dito? Ngumiti siya at nagbiro, pwede ka pa namang magbiro. Mas maganda ang kasalanan ko, girl. Salamat. Bahagyang sumaludo si Aaron, you're welcome, young master. Ang berdeng perlas ay hindi pinapaboran ng young master.
Ito ay isang pagpapala para sa berdeng perlas. Hindi, parang. Fairy si Miss, si Aaron, pangolin, walang swerte, bahagyang umalingaw-ngaw si Aaron tapos sinabing, nga pala, gabi-gabi mo na ako inayos dito, di ba dapat imbitahan mo ako, para panoorin kang sumayaw? Syempre hindi, she smiled gently and looked very good, bago mo gustong malaman ng anuman. May isa pa akong pinakamahalagang tanong na itatanong sa iyo, pero hindi mahalaga, ang syota mo. Pero ang apelyido niya ay Storytelling Channel sa YouTube. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!